Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at gayon na rin kay Chodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Supnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Update muna nga tayo sa ating kababayang si Justin Brownlee. Nasa Indonesia na nga si Justin Brownlee upang maglaro sa pagbubukas ng season ng IBL. Si Justin Brownlee nga ay kinuha ng Pelita Jaya upang kanilang gawing backup import. At dito nga makikita natin na talaga namang sobrang init nagpangtanggap sa kanya dito sa Indonesia. At sinalubong nga siya ng kanyang kupunan na Pelita Jaya. Malaki nga ang expectation dito kay Justin Brownlee na matutulungan niya ang kanyang kupunan sa IBL, lalong-lalo na makuha ang kampyonato dahil kilalang kilala nga nila si Justin Brownlee na alam nila na makakatulong talaga ng malaki sa kanila, kaya naman pinagkatiwalaan nila itong si Justin Brownlee. At meron din mensahe itong si Justin Brownlee sa lahat ng fans ng IBL, partikular na sa kupunan niya na Pelita Jaya. I enjoy watching the team play, really good players, and like I was saying, everybody was very welcoming and being a good side. So I'm just excited for the opportunity to be here. I heard the fans and the people who love basketball here, so I'm just ready to enjoy the ride. At kahit pala dito sa Indonesia ay talaga namang sikat na sikat si Justin Brownlee dahil kung atin ngang babasahin ang comment section ng Pelita Jaya, makikita natin ang mga Indonesian fans na sobrang amazed at tuwang-tuwa na maglalaro si Justin Brownlee sa Indonesia. Marami pa nga ang nagsasabi na si Justin Brownlee daw ang Michael Jordan ng Pilipinas. At correction lang pala, ongoing na pala ang liga ng IBL. Kaya naman yung kupunan nga ni Justin Brownlee na Pelita Jaya ay nasa pang-5 na standing na may record na 7-1. Kaya naman sobrang laki talaga ng expectation dito kay Justin Brownlee na matutulungan niya na mapa-improve pa ang standing ng kanyang kupunan na Pelita Jaya at gayon na rin makuha ang kampyonato sa IBL. Ngunit hindi naman nag-iisa si Justin Brownlee na bubuhat sa Pelita Jaya dahil makakatulong niya nga si Thomas Robinson at gayon na rin itong si KJ McDaniels dahil silang dalawa ay nasa kupunan din ng Pelita Jaya. Alam naman nating lahat na itong si Thomas Robinson ay naging import nga ng San Miguel Beermen at gayon na rin ng NLEX Road Warriors. Kaya nga lang ay nagkaroon sila ng issue ni Coach Pido sa Governors Cup, kaya naman binabuti na lamang ni Thomas Robinson na umalis ng Pilipinas sa PBA at maglaro na nga lang dito sa IBL. Samantalang si KJ McDaniels naman ay naglaro nga sa Meralco Bolts, Tropang Giga at ngayon na rin sa NLEX Road Warriors. At matapos nga ang paglalaro niya sa PBA ay hindi na nga bumalik si KJ McDaniels at naglaro na lamang dito sa IBL. Malaking bagay talaga na merong katulong si Justin Brownlee sa kanilang kupunan upang masigurado nang makuha ang kampyonato. Biruin nyo, KJ McDaniels, idagdag mo pa ang Thomas Robinson at itong si Justin Brownlee, paniguradong napakalakas talaga ng tatlong ito pag nagsama-sama sa kanilang kupunan at paniguradong makukuha nila ang kampyonato. At bukod nga sa pagtulong ni Justin Brownlee sa kanyang kupunan na Pelita Jaya na gumanda ang standing sa IBL, malaking bagay din na makasama niya ang mga local player dahil alam naman natin na kapag naka-teammate mo si Justin Brownlee ay gagaling ka din dahil si Justin Brownlee nga ay hindi lang basta player, siya rin ay nagtuturo sa kanyang mga kapwa player, lalong-lalo na dito sa Indonesia. Kahit na ba sabihin nating 2 months lang si Justin Brownlee dito, ay marami silang matututunan ang mga teammate ni Justin Brownlee kapag nakasama nila si Noypi. Dahil ang sabi nga ni Coach Tim Cone at gayon na rin ni Sir Al Francis Chua, kapag nakaka-teammate mo si Justin Brownlee, hindi lang siya yung magaling, pati ikaw magaling dahil si Justin Brownlee nga ay marunong makisama sa mga player at alam niya rin gamitin ang mga local player na kagaya na lamang ng ginagawa niya sa PBA. Kaya naman napakaganda talaga ng chemistry ni Justin Brownlee sa mga local player sa PBA sa Barangay Ginebra at paniguradong dito sa Indonesia ay may a-apply din ni Justin Brownlee sa kanyang mga teammate dito sa Pelita Jaya. Kaya naman malaking bagay talaga ang paglalaro ni Justin Brownlee dito sa Indonesia at ang makikinabang ay ang mga local player. At alam nyo ba na ayon na rin sa mga report, ito palang si Justin Brownlee ay inoopera ng malaki ng KBL, ng Japan B-League at gayon na rin ng mga team sa Europe. Ngunit lahat ngayon
ay dinecline ni Justin Brownlee dahil nag-usap na nga sila ni Coach Tim Cone, at ang pinag-usapan nga nila ni Coach Tim Cone ay maglalaro muna siya sa IBL sa Indonesia upang mapaghandaan ang Olympic qualifiers. Ganyan nga kasolid si Justin Brownlee sa Pilipinas at talaga namang mahal na mahal niya ang mga Pilipino at ayaw niya ngang biguin sa Olympic qualifiers, kaya naman puspusan talaga ang ginagawang paghahanda ni Justin Brownlee upang makuha na natin ang ating inaasam-asam na slot na makapasok tayo after 52 years sa Olympics sa Paris. At nagkakaintindihan talaga silang dalawa ni Coach Tim Cone at re-respeto niya nga ang desisyon ni Coach Tim Cone na maglaro muna siya sa Indonesia upang hindi siya matenga at makondisyon siya sa July sa Olympic qualifiers at upang makatulong sa Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na hindi nga biro ang mga nakabracket ng Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers na kagaya na lamang ng Georgia, Latvia, Brazil, Cameroon at ang Montenegro. At alam nyo ba na kahit makapasok pa tayo sa Olympic qualifiers at ma-qualified tayo sa Paris 2024 Olympics ay mabigat pa rin ang ating makakalaban dahil ayon na rin sa report ng One Sport, ito pala ang mga makakabracket ng Gilas Pilipinas sa Paris Olympics Basketball. At unahin na nga natin ang France na number 9 sa FIBA World Ranking na alam naman nating lahat na isa ito sa mga powerhouse sa FIBA. At bukod pa doon yung mga players nga nila ay karamihan ay mga batang players at kabilang na nga dyan ang number 1 overall pick ng San Antonio Spurs sa NBA na si Victor Wembanyama. Isa nga ito sa magpapahirap sa Gilas Pilipinas once na magkaharap sila sa Paris Olympics, at marami din na nagsasabi na kung kakayanin ba ni Kai Sotto ang lakas ni Victor Wembanyama at makakasabay ba siya dito sa Olympic qualifiers. Ayan nga ang tanong ng marami. At bukod nga kay Victor Wembanyama, kasama na rin dyan yung mga players ng France na talaga naman magpapahirap sa Gilas Pilipinas dahil kombinasyon nga yan ng bilis at laki, kaya naman kailangan talagang paghandaan yan ng Gilas. At ang isa pang pahirap sa Gilas Pilipinas ang Germany na number 3 sa FIBA World Ranking. Ang Germany nga ang nag-champion sa FIBA World Cup 2023 na ginanap dito sa Pilipinas. At alam naman nating lahat na napakaganda talaga ng kanilang ipinakitang performance sa FIBA World Cup. Mantakin nyo, sa buong laro o sa buong event ng FIBA World Cup, wala man lang naging bahid ng pagkatalo ang Germany at pinakita nga nilang sila talaga ang pinakamalakas sa buong mundo. Kaya naman kapag nakaharap to ng Gilas Pilipinas ay ewan ko na lang kung paano bang adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone sa mga player na ito, dahil ang kanilang mismong coach ay master tactician. At idagdag mo pa itong si Dennis Schrader na talaga namang magpapahirap sa Gilas Pilipinas once na magkaharap-harap na sa Paris. At pagdating naman sa Japan na number 26 sa FIBA World Ranking, sa tingin ko ay medyo papalag-palag pa ng konti ang Pilipinas, ngunit lagi nating tatandaan na ibang-iba na ang Japan na nakalaban noon ng Gilas Pilipinas kumpara naman sa Japan ngayon dahil nag-upgrade na nga ang mga players at gayon na rin ang kanilang coach ay napakagaling na coach. Kaya naman nung FIBA World Cup ay alam naman nating lahat na ang Japan nga ang nakakuha ng slot para sa Asia sa Paris Olympics dahil napakaganda nga ng kanilang standing at gayon na rin ay ipinakita nila na karapat dapat silang makapasok sa Olympics dahil sila nga ang best finish sa Asia. At kailangan talagang paghandaan ito ni Coach Tim Cone ang Japan, Germany at gayon na rin ng France once na makaharap natin sila sa Paris Olympics. Kaya naman ipanalangin na lang natin si Justin Brownlee na maging maayos ang kanyang paglalaro sa Indonesia for 2 months at sana ay makaiwas siya sa injury upang makatulong siya sa Gilas Pilipinas sa July sa Olympic qualifiers.